Maraming salamat, Sister Jean. Isang mapagpala at masaganang umaga sa inyong lahat na kasama natin sa ating Lingguhan Sunday Service Online. It is with great joy that I again can share to all of you God's Word this morning, November 12, 2023. Tayo po ay magpasimula na sa ating pag-aaral. Ang tahanan ay itinilaga ng Diyos simula kina Adan at Eva. Sila ang unang institusyon ng tao na nilikha ng Diyos. Marami sa atin ang naniniwala at tinatanggap na ang tahanan ang pundasyon kung saan itinayo ang mga lipunan. Ang pagkakabigkis-bigkis ng bawat pamilya ay siyang nagpapatibay sa isang kalipunan ng tao o ng isang lipunan. Sa pasimula pa lamang ng tinalagang institusyon ng Diyos sa Hardin ng Eden, ito ay agarang inatake na ng kaaway ng Diablo. At mapahanggang sa ngayon, ang pag-ataking ito ay hindi humuhupa. Hindi lamang ang Diablo ang kumakalaban sa institusyong ito, kundi maging ang ating modernong lipunan ay patuloy na kumikilos upang lansagin ang biblikal na modelo para sa isang tahanan. Madami ang nagbubulag-bulagan at di maamin na ang karamihang pelikula at TV shows sa ating panahon ay nakapagdudulot ng napakalaking pinsala sa ating mga tahanan at sa lipunan. Kung nais ng mga simbahan at ng ating lipunan na mapagwagian ang madulas na kinakatayuan ng mga tahanan, kinakailangang magsimula ang mga magulang na itindig ang kanilang mga sambahayan sa mga prinsipyo ng Biblia at gawin itong pundasyon ng kanilang mga pamilya. Kapag ang biblikal na modelo para sa tahanan ay inabandona, ang lipunan ay mabilis na mabubulok na magiging mapaganib para sa ating mga anak. Isang katotohanan na atin ang nakikita. Simula ngayong araw ng linggo at sa mga susunod na linggo, nais kong ating suriin ang ilang bahagi ng Biblia na naghahayag sa atin ng blueprint ng Biblia sa tahanan. Kung gusto natin ng ligtas at mabungang tahanan, dapat nating isaalang-alang ang mga tagubiling ibinigay ng dakilang mangangaral, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang ating teksto ngayon ay tumatalakay sa pundasyon ng tahanan. Tulad ng anumang proyekto ng gusali, isang matatag na pundasyon ay mahalaga. Kung ang pundasyon ay hindi matatag at ligtas, ang integridad ng gusali ay palaging nakakompromiso. Kaya't ating isasaalang-alang sa umagang ito ang mga pananalita ni Joshua habang tinatalakay natin ang paksang isang matatag na pundasyon. Minsan pa mga kapatid, ang tekstong ating pag-aaralan ay mayroong 3 main points. At ang unang mahalagang punto sa ating pag-aaral ay ang mahalagang paalala ni Joshua. Talatang 13. Nais kong basahin natin ito muli. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lunsod na hindi kayo ang nagtayo.
Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Matapos pangunahan ni Joshua ang mga Israelita sa pagtawid ng ilog ng Hordan at kanilang masakop ang lupang pangako, kanyang tinawag ang mga leaders ng bayan upang makinig sa kanyang mahalagang mga sasabihin. Alam ni Joshua na hindi pa rin na alam niya na hindi ang kanyang buhay ay hindi na magtatagal sa mundo. Siya ay naghatid ng isang napakahalagang hamon sa mga tao bago ang kanyang kamatayan. Ipinaalala niya ang biyaya at kasaganaan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang kabutihan ng Diyos sa kanila ang pinakabuod sa talatang 13. Sa ating kapanahunan, marami ang hindi nagbibigay pansin sa kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Karamihan sa mga mananampalataya ay masasabi kong guilty din sa bagay na ito. Bilang mga tao ng Diyos, kinakailangan na tayo ay aware o nagbibigyan pansin ang mga biyayang ating natatanggap at patuloy na matatanggap sa Diyos. Kaya't sa pagkakataong ito, pinaalala ni Joshua ang yaman ng biyaya ng Diyos. Sa mga naunang talata ng Kapitulo 24, matapos ipaalala ni Joshua sa mga tao ang mabuting pakikitungo ng Diyos kay Abraham, ang kanyang pagliligtas sa kanila mula sa Ehipto. Ngayon naman ay kanyang pinaalala sa kanila ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa kanilang mga buhay. Namana nilang isang masaganang lupain na punong-puno ng mga lungsod na matitirhan at saganang prutas at pananim na kanilang makakain. Kaya't dito ay ating mapapatunayan na totoo pala ang report nila Joshua at Caleb noon kay Moses nang sila ay unang isugo na magmanman sa lupain ng Kanaan at sa mga naninirahan doon. Ang Diyos ay hindi pinapansin at itinabi na lamang sa isang sulok sa maraming tahanan. Ang kanyang kasaganahang pagpapala ay hindi man lamang kinikilala ng nakararami, ngunit walang pag-aalinlangan na ang Diyos ay saganang pinagpapala ang lahat, pagkat yan ang kanyang sinabi o pinangako sa Mateo chapter 5 verse 45. Sabi ni Jesus, "For He makes His shine rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust." Hindi lamang sa material na pangangailangan natin ang kanyang tinutugunan. Higit sa lahat, mga kapatid, tayo ay pinagpala sa spiritual nating kalagayan nang isuko ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ang mabuting biyaya ng Diyos ay ibinuhos ng sagana sa atin. At ang susunod na pinaalala sa kanila ni Joshua ay ang benepisyo ng biyaya ng Diyos sa talatang 13 pa rin. Pinaalala rin ni Joshua sa kanila ng mga lungsod na kanilang tinitirhan ngayon ay hindi nila pinaghirapan itayo. Ang mga ubas at ulibo na kanilang kinakain
ay nagmula sa mga puno at halaman na hindi nila itinanim. Inihatid sila ng Diyos sa isang lupain na handa na ang kasaganaan. Ang tanging gagawin na lamang nila ay lumipat doon at tamasahin ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, ang pagtatayo ng tahanan at pangangalaga sa pamilya ay nangangailangan ng pagsusumikap mula sa atin. Lubos na pagsisikap at kasipagan upang tayo at ang ating mga anak o ang susunod na henerasyon ay maging matatag at malusog, hindi lamang sa pisikal na kalagayan, higit sa lahat sa espiritual na katayuan. Maaaring ang ilan sa atin ay nakatanggap ng pagpapala at benepisyo ng Diyos na nagmula sa pagpapagal ng mga nauna sa atin. Maaaring ang mga benepisyong ito ay namana natin mula sa ating mga magulang o kung kanino paman. Kung gayon nga ang inyong kalagayan, pasalamatan ito pagkat ang mga benepisyong iyon, iyong namana ay maaari ninyong pagyamanin at patatagin pa upang sa ganoon patuloy na maipasa ito sa mga susunod sa atin. Tayo na mga recipient na mga pagpapala ng Diyos ay marapat lamang na maging mabubuting mga katiwala sa mga benepisyo na ating natanggap, maging ito ay spiritual na mga katotohanan na ating natutuhan mula sa ating mga Bible teachers o mga material na bagay na kaloob ng mga nauna sa atin. Ang ikalawang mahalagang punto sa ating teksto ay mababasa natin sa talatang 14. Ang tungkulin ng bawat isa sa atin. Kaya nga, wika dito sa talatang ito, matakot kayo sa Panginoon. Sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Dahil sa masaganang biyaya ng Diyos sa bayan ng Israel, pinaalala ni Joshua sa kanila na sila ay may tungkulin sa Panginoon. At tayo rin naman, dahil sa ating pagsampalataya kay Jesus, ay nabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya't kasama tayo sa mga tungkuling ito. Ang unang tungkulin na pinapaalala sa atin ay ang tungkuling magpasakop. Ang saloobin ng pagpapasakop ay nakapaloob ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon, pagbibigay galang, karangalan at paglalaan ng marapat na pagsamba. Alam ni Joshua na kung wala ang kanilang takot sa Panginoon, ang kasunod nito ay ang kanilang paglayo sa Panginoon. At ang katotohanan iyan ay kitang-kita natin sa aklat ng mga hukom. Sa ating kapanahunan, karamihan ay namumuhay na walang takot sa Diyos. Kitang-kita na ang karamihan ay ginagawa nila ang nais nilang gawin. Hindi nila isinaalang-alang na sila ay may pananagutan sa harapan ng Diyos. Wala din namang saysay ang mga Christians na nagsasabi na sila ay may takot at may mataas na paggalang sa Diyos kung hindi naman sila committed na alamin ang kalooban ng na sa kanilang buhay ng Diyos. At kung hindi din sila nakikiisa sa ibang mga mananampalataya sa pagsamba sa Panginoong Diyos at hindi nakikisama
sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang ikalawang tungkulin natin ay ang tungkuling maglingkod. Pinayuhan ni Joshua na maglingkod sa Panginoon ng tapat ang mga tao. Sa mahabang panahon, nakasama niya ang kanyang mga kababayan. Nakita niya na marami sa kanila ay puro lamang lip service sa Panginoon. In short, puro salita at puro pangako, wala namang gawa. Sila ay hinihimok ni Joshua na put their faith in practice and actively engage in serving the Lord. Nais niyang makita ang tapat nilang paglilingkod sa Diyos na may pusong nais magbigay kasiyahan sa Panginoon. Kumbaga, sinasabi ni Joshua, walang lugar ang pagkukunwari sa paglilingkod sa Diyos. Ang pangkaraniwang Kristiyanong tahanan dito sa ating bansa ay makikitaan natin ng mga talata ng Bible na nasa picture frame at nakasabit sa dingding ng kanilang mga tahanan o di kaya nakapatong sa kanilang mga side table. Ang iba naman ay nagsusuot ng mga t-shirt na may print ng mga Bible verses. Sa pamamagitan nito, sila ay nagpapatotoo sa iba na sila ay mga mananampalataya kay Jesus. Ito ang kanilang tanging paraan na maipaabot sa iba ang mga katotohanan ng Diyos. Ang nakalulungkot na bagay ay ang mga simbahan ay punong-puno ng mga Kristiyano na kontento na lamang sa mahabang panahon na kaupo lang at umaattend ng mga church services. Ngunit hindi kailanman nakikibahagi sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ang pagbasahin mo na lamang ng talata o manguna sa isang panalangin ay tinatanggihan pa. Kailangan ng simbahan ng Diyos ang mga kalahok, hindi mga manunood lamang. Tandaan natin na ang ating mga anak ay nakatingin sa atin. Ang tanong, nakikita ba nila ang mga katotohanang paglilingkod, makatotohanang paglilingkod natin sa Panginoon? O ang tanging nakikita lamang nila ay ang mga talata ng Bible na nababasa sa mga picture frames sa ating mga tahanan? Ang ikatlong tungkulin natin, ang tungkuling mamuhay ng banal, ikalawang bahagi ng talatang 14. Sabi ni Joshua, alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Sa kabila ng pagiging tapat ng Diyos sa bayang Israel, ay naroroon pa rin ang mga Diyos-Diyosan sa kanilang kalagitnaan. Kasama ni Joshua ang ilang nilang mga kababayan na naimpluwensyahan ng mga karatig bayan na sila ay sumamba sa mahuwad na Diyos. Hindi lahat ng mga Israelita ay nagnanais na mabuhay na banal sa harap ni Yahweh. Nais nilang matanggap ang mga pagpapala at kasaganaan ng benepisyo ng Panginoon habang nabubuhay sila sa mga kasiyahan ng laman. Kaya't hinamon sila ni Joshua na kanilang iwaksi ang mga Diyos-Diyosan at maglingkod sa Diyos ng may tapat at dalisay na puso. Ang ating mga tahanan ay hindi makapagbibigay kasiyahan sa Diyos kung hindi tayo willing
na alisin ang iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan sa ating sambahayan. Maaaring sabihin ninyo, Brother Ed, wala naman mga Diyos-Diyosan na yari sa kahoy, tanso at simento sa aming tahanan. Oo, maaari nga. Pero tandaan natin na ang mga Diyos-Diyosan ay may iba't ibang anyo. At maging ang mga taong may mabuting hangarin ay nahuhulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi nasa hugis ng tao, ngunit may mukha ng tao, tulad ng salapi. Tandaan natin na anumang bagay sa ating buhay na binibigyan natin ng prioridad kaysa sa Panginoon, ito ay isang Diyos-Diyosan. Ito ay isang idol. Kailangan natin alisin sa ating buhay ang mga idols na itinayo natin at simulaan natin mamuhay ng matuwid. Isang buhay na hiwalay sa gawain ng mundo. Buhay na nakalaan sa Diyos upang sa ganoon tayo ay makapagtatag ng isang matibay na pundasyon para sa ating mga sambahayan. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating pag-aaral ay sa talatang 15, ang pangangailangang magdesisyon. Sabi sa verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing iyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aming sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Matapos hamunin ni Joshua ang mga tao tungkol sa kanilang relasyon sa Panginoon, ngayon naman siya ay nananawagan sa kanila na sila ay magdesisyon. Tulad ng mga Israelita, tayo man ay kinakailangan magdesisyon sa ating buhay. Dalawang bagay ang makikita natin sa verse 15. Una, ang pagpili. Sa unang bahagi ng talatang 15. Alam ni Joshua na madaming sinasamba sa kanilang puso ang ilan sa kanyang mga kababayan, maging isang imahin man o mga bagay na material. Nais niyang ang mga Israelita ay humakbang sa desisyon kung sino ang kanilang paglilingkuran. Hindi sila maaaring maging neutral o sa gitna lamang. Kinakailangan silang pumili. Tayo man mga kapatid ay nahaharap sa pagpili. Sa katunayan nga araw-araw ay nahaharap tayo sa pagpili. Patuloy ba natin paglilingkuran at sasambahin ang mga bagay ng sanlibutan at pababayaan at babaliwalain ang paglilingkod na hinihingi sa atin ng ating Panginoon at tagapagligtas? Alalahanin, sa tuwing magdidesisyon sa pagpili, gumamit ng talinong nagmumula sa langit. Pagkat ang pagpili o sa gagawin mong desisyon, ito ay magkakaroon ng mga consequences not just today, but tomorrow. Ang ikalawang bagay na makikita natin sa verse 15, ikalawang bahagi, ang pagpili ay isang commitment. Sabi ulit dito ni Joshua, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ito ang mariin na sinabi sa kanila ni Joshua. Alam ni Joshua na hindi maaaring siya ang magdesisyon para sa kanila.
Sila ang kinakailangan magdesisyon. Kanya lamang sinabi sa kanyang mga kababayan na siya at ang kanyang buong sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh, ang buhay na Diyos. Masakit na katotohanan na karamihan ng mga tao ay pinili ang mga Diyos ng mundong ito. Sa halip na ang Panginoon na lumikha at tumubos sa atin, ang ating lupain, mga tahanan at pamilya ay nagdurusa dahil karamihan ay tinanggihan ang tunay at buhay. Ang tinanggihan nila ang tunay at buhay na Diyos para sa kasiyahan ng kanilang laman. Karamihan ay walang pakialam sa mga bagay na eternal at tumanggap ng anumang pananagutan sa Diyos. Ang impluwensya sa lipunan ng mga mananampalataya ay hindi na ganoong kalakas. Sa dahilan ang pangkaraniwang Kristiyanong tahanan ay nananatiling tahimik sa kanilang pananampalataya, sa takot na dumanas ng pag-uusig sa kanilang mga kamag-anak at ganun din sa kanilang mga kaibigan. Kung mayroon mang panahon na dapat tayong maglagak ng ating commitment sa Panginoon, now is the time. Not tomorrow, but today. Tayong mga Pilipino ay mapalad sa kabila ng kahirapan bilang mamamayan ng isang third world country. Pinagpala tayo ng Diyos pagkat mayroon tayong kalayaan pag-aralan ang Bible na kung saan makikita natin ang mga instructions ng Diyos upang tayo ay maaaring makapagtatag ng isang matibay na pundasyon na kung saan natin dapat itayo ang ating mga sambahayan, kung saan dapat nating itayo ang ating mga tahanan. Ating ipagpapatuloy mga kapatid ang serye ng blueprint ng Biblia sa tahanan sa darating na Sunday. Kaya't muli kayong dumalo. Huwag niyong kakaligtaang dumalo sa ating Ang Mabuting Balita Philippines online Sunday service sa darating na linggo. Pagpalain ng Diyos ang mga katotohanang ating natutuhan sa kanyang mga salita.